So kayo, hawak kayo ng demon god na kugat. Sige nyo, kaya nyo ako. Subukan nyo ako saktan. Pag sinaktan nyo ako, mamamatay kayo. Pwede ba maipagkaibigan sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Hawak kayo ng demon god. Huwag nyo ako ng sasabi! Sana lumaki ka na, ano, para makatulong ka sa nanay mo. Mag-pray ka lang, ha? Magdasal ka lang. Sana po gumaling ka na po, Mama. Para may makasama po kami mabuti magulang dito rin. Matagal mo na bang hindi nayakap yung mama mo? Opo. Sakit sa dibdib. Sakit sa dibdib, mga kababayan. So yun, mga kababayan, magandang hapon pong muli. Kung natatandaan nyo yung upload namin nakaraang araw lang na isang teacher na inabot namin sa kanyang kwarto na hubot-hubad, binihisan natin. At sabi niya, tinanong ko siya kung saan siya nahiga. Sabi niya sa akin, gustuhin man daw niya, ay ayaw niyang humiga sa simento, pero wala siyang magawa dahil wala siyang higaan. Kaya ngayong araw na ito, mga kababayan, muli kaming bumalik para bilhan po siya ng papagman lang. Bagamat hindi ko pa nakausap yung kanyang pamilya, pero eto, bumili tayo ng pagkain ni teacher at saka papag para naman kahit di ko pa nakausap yung kanyang pamilya ay matutulungan na natin si teacher. Eto, mga kababayan, bumili tayo ng papag. Mag-isa lang naman siya, mga kababayan. Kaya ay yung Jollibee meron, yung pagkain. May pagkain, patingin. Okay, sige, hawakan mo lang muna dyan muna, titignan natin, ha? Hello po! Dito kami ulit. Hello? Ito yung anak na bunso. Ay, bunso. Ilang taong ka na? 14 years old po. Ilan ba yung anak ni teacher? Apat. So ikaw bunso. Yung panganay ilang taon? 23 po ata. 23. Opo. Saan dyan si nanay? Pwede na makausap? Tanong ko po kuya, ano po? Umalis po kasi sila eh. Umalis si nanay mo? Opo, napunta po sa Dagupan. Pinapagamot po daw sa ospital. Dinala sa Dagupan na si nanay? Opo. Mabuti naman. Sinong nagdala? Yung po, kapatid po, ayun din sa iglesia po, si Carowena po. Kinuha na. Opo. Mabuti naman kung ganon. Sinamahan yung kapatid niyang pangatlo. Siyang katulong doon. Kailan kinuha? Noong nakarang araw po, noong Sabado po ata. Biyernes. Sabado kahapon, Biyernes. Biyernes. Sige, okay. At least naging okay na. At least may nagkuha na. Kasi di ba matagal na siya nakakulong dyan? Opo. Mama mo yon. Opo. Anong pangalan mo? Paul Arjan po. Ang papa mo nasaan? Nasa Cavite po nagtatrabaho, pero anong tawag na ito, may sakit po doon. Nagkakausap naman kayo ng papa mo. Opo. Very good, no? Pero bakit matagal na siya? Ilang taon na mama mo dyan? Mga 2 years po, kalahati. Nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka? Grade 7. Very good. Na po sa April. Saan ka nakatira ngayon? Dito po, sa Panakot, sa Barangay Kuliling po. Hindi, yung bahay mo. Dito po. Dito mismo? Opo. Saan kayo natutulog dyan? Doon po sa loob, doon parang po, may upuan po na tsaka higaan, yun lang po. Saan kayo kumakain, nagluluto? Dyan din? Opo. Okay. So yun, mga kababayan. Nasa na siya? Nasa Dagupan. Dagupan, nasa pagamutan na siya, yung nanay nyo. Mga pulis din po kasi mga nag-rescue po. Bakit mga pulis nagpunta? May kasi noong nakarang araw po, may nagawa po siyang sunog. Sino? Mama po. Yung nanay niya. Pero nagtataka lang ako, nung nagpunta ako dito, nandyan lang siya, sabi nyo nakakulong lang. Opo. Tapos ngayon babalik sana ako, wala na, kinuha na ng mga pulis. Opo. Ano yung sunog na sinasabi, tay? Bahay. May nasunog pa nga ng matanda rin. Diyan banda sa kabilang barangay. Paano nasunog? Pwede ba ikwento nyo sa akin ano nangyari? Hindi ko masyadong kasi wala ako dito. Mayroong pinuntan ako.
yung mga tao dito. Saka nagtaka kami bakit may dumaan na bumbero. Tapos sinasabi nila, yun nga raw na nanay niya may sinunog na bahay daw dyan. Meron pa nga namatay daw na matandang babae. Sabi ko, bakit nangyari nun? Sabi si Sally raw, Sally nandoon, kilala din yung nanay niya dyan kasi dyan sa barangay sa Piniti. Kaya, tapos nag-aantay kami bumalik dito, hindi na nabalik, dinala na sa bayan, sabi nila. Tapos kahapon, yung anak niyang pangatlo, yun ang kinuha ng pulis para. Ayun pala yung kuya ko. Lalo na rin po kasi. Ba't kayo dito? Kahit demonyo kayo! Ayan. Kahit sinabi ba pumunta kayo dito? Ha? Kung kaya niyo maniwala sa akin, bukas, unang trampeta. Hindi ako natatakot sa inyo. Bakit demonyo kayo? Hindi nyo nga ako kayang tigan ng tutukan eh. Bilahin po Anak ng din ni nanay ito. Pangalan. Ah, ito yung panganay. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kayo. 7 kayo. Mga hawak kayo ng demon god na kugat. Ha? Hindi nyo kaya nyo ako? Ha? Subukan nyo ako saktan. Pag sinaktan nyo ako, mamamatay kayo. Alam nyo bakit? Ako ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ako takot sa inyo. Pangalan mo, kuya? Alfolibix Tabelio Reyes. Oh. Hindi kami masamang tao, kaibigan po kami. Pwede ba maipagkaibigan sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Hawak kayo ng demon god. Ay, hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo, ha, Opo. di ako pwedeng utusan. Kayong mga kumakain ng karne, kayo nagkakasakit, nasa surgery, naka hospital, tumataas sa mga bayarin ninyo. Alam ko ang mga yan. Ha? Pwede mamay pagkilala sa'yo? Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo po. Di kita kaibigan. Traidor ka po. Ay, hindi. Ngayon lang tayo nagkita eh. Kahit ano sabihin nyo, didirectay ko na lang kayo. Ito na yung sinasabi ko, one day matedemanda ako. One day makukulong ako, pero masaya ako. Kasi nangyayari na itong revelation. Kasi kayo, alam nyo, natatakot na kayo na mamamatay na kayo. Kasi ako na pinakamataas sa lahat. Ako na mismo ang papatay sa inyo. Para maging 0% ang mga demonyo. Kayo, 7 kayo, demonyo kayo. Hawak kayo ng mga demonyo. Pero yung may-ari ng katawan nyo, sinaniban nyo. Ha? Sila mismo papatay sa inyo. Mga angels ko, sila mismo papatay sa inyo. Pinuntahan lang namin yung nanay mo para bigyan ng pagkain, bigyan ng papag. Ano sabi ko? Nagdala ako ng papag para sa mama mo. Di ako utos-utosan. Opo, hindi ka naman namin utusan, may pagkaibigan lang. Gusto lang namin makatulong sa'yo, bro, sa pamilya mo. Hindi pwede. Kasi kapag nakapagkaibigan kayo sa akin, Opo. kakain nyo yung buhay na nagbibigay walang hanggan, pwede nyo ako ulit trade rin. Di na kayo mabupugsa! Ha? Kaya ginagawa ko na. Kasi di kayo tumitigil. Ha? Anong trabaho mo kaya? Saan ka galing? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin, demonyo ka. Alam niyo yan. Alam ko ang nangyayari. Revelation nangyayari na. Kapag ako nag-fail, diretso kayo mamumuhay. Alam niyo yan. Alam niyo sa mga sarili niyo. Ha? Kuya, huwag kang magpatalo sa masamang espiritu, manalig ka kay God. God? Ang Opo. sinasabi niyong God, si Christ Jesus, na demonyo. Hindi. Si God, hindi demonyo. Si God, powerful sa lahat. Hindi na ako makipagtalo sa inyo. Mananahibik lang ako. Kahit mga sabihin niyo na, Kausap ko yung kapatid mo. May dala kaming pagkain. Kumain ka na ba? Huwag niyo akong sasabi! May pagkain, may pagkain. Dalhin niyo na lang ako sa kulungan. Hindi ka pwede kulong. Ba't gusto mo makulong? Dahil masaya ako makulong. Di kawawa yung nanay mo, mga kapatid mo.
Kawawang nanay ko. Opo. Kawawang nanay ko. Mm. Kayo mismo, lawak ni Demon God, na nag-uusap kapag wala ako. Iniisip nyo, baliw ako. Pero kapag kayo wala ako, kasama si Demon God, nakakapag-usap kayo, communicate kayo. Kala nyo, hindi ko alam yan. Alam niyo kung sino yung Demon, yung isa na ano, Demon. Pinahirapan ko na isa. Hindi ko alam kung sino yung Demon yun. Ha? Yung baka. Ha? Yung baka. Ayaw niyong tumigil sa pakikipagtalo sa akin. Aalis ako dito. Sundan niyo ako, huliin niyo lang ako. Hindi na, kami na lang aalis. Kami ang aalis. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Isa yun sa anak ni nanay na sabi nila may problema din. Mamatay na kayo mga demonyo. Kaya ako mamamatay kayo. Lalim ng kanyang dinadala mga kababayan. Demon God doon, nag-try doon sa akin. Demon God doon, nag-try doon sa akin. Kaya ako. Pero may pag-asa pa. Ha? Oo. Kaya stress yung Daddy Frankie, gawa Po- na tagal nang hindi pumupunta yung papa nila. Na-stress siya dahil sa tatay niya. Oo, siguro. Isa na rin yan sa dahilan ng ano. Ikaw kuya, huwag kang magpatalo ha. Huwag mo na isipin ang problema ha. Ikaw ang pag-asa nila. No? Matagal na bang ganun yung kuya mo? Ano po lang po, nagsimula po sa January 15. This coming January na, last January lang? Opo, Nagsimula siyang ganon? opo. Ano? Dahil lang po sa Biblia nung nagpatuloy siya ng January 15. Nagbabasa siya. Opo. Tapos, Yun, nagiging gano'n siya hanggang sa uli. Gusto niya po iligtas yung mundo, pero nagtitiwala naman pa kami, pero sa huli, parang nagbabago po. nagbago siya. Opo. Gusto raw niya iligtas ang mundo. Opo. Baka naman basa lang siya ng basa tapos hindi nakakain, no? Parang sa ganun na rin. O nagutuman kasi dahil sa sitwasyon nila dito mga kababayan sa hirap ng buhay. Kaya ikaw huwag kang magpapatalo ha. Kung ano naman po kasi, ako naman din naman po na nagluluto dito. Ikaw nagluluto. Diyan sila nagluluto sa kahoy. Kasi wala silang Saan ka kumukuha ng pera nyo? Kay kuya ko po yung pangatlo po. Siya naghahanap buhay. Opo. yun ang nababantay ngayon sa nanay niya doon sa Tagupan. Yung pangatlo mong kuya, yun ang nagbabantay sa nanay mo ngayon. Opo. Paano nga ba nangyari? Balikan natin yung nangyari, sinunog ng nanay mo yung bahay? Opo. Paano kayo nakasiguro na siya ang nagsunog? Hindi po din po namin kasi sigurado kasi hindi po nila alam kung si mama ko po talaga o may nangyari lang talagang gano'n na nasunog. Oo, sa di ba? buhay. Hindi naman natin sigurado. Pero ang tanong, bakit tiyempo naman na nakalabas? Nilak naman ni tatay yun, di ba? Pinalabas po ni kuya ko, Bakit niya pinalabas? yung panganay po, pinalabas niya po para titingnan niya kung ano. Pero nung nagsigawan po daw sila, nung nandiyan sa... Yung kuya mong galing dito? Opo. Siya ang nagpalabas? Opo. Kasi nung hindi lang yan, bago may mangyaring sunog ng Daddy Frankie, pumunta dyan sa eskwelahan, hindi ko alam kung Lunes yun o Martes. Tapos may tumawag na teacher dyan sa pinsan ko dyan sa kabila. Ngayon sinabi sa akin, asan yung mga magkapatid? Sabihin mo nga sa kanila yung nanay. Ginising ko yung pangatlo ng kapatid dito, natutulog dyan sa garo sa labas. Sabi ko, oy RJ, gising ka tayong nanay mo, punta mo raw sa doon sa school, andun daw. Sabi ng mga teacher. Tapos sinabihan ko rin yun, yung kapatid ng panganay na, oy Alpe, andun si Ate, sama mo para iuwi yung nanay mo dito. Sinabihan ko na kaya ko pinakawalan para pero biniling ko siya na huwag siyang gagalaw dyan, sabi niya. Tsaka huwag niyo akong pakikialaman, alam ko ang ginagawa ko. Subukan niyo pag may nangyari sa nanay ko kaya mananabo, sabi niya, di pinabayaan namin. Ito yung nangyari na pinakawalan niya uli. Kaya siguro dito dumaan sa likod. Hindi natin alam kung saan siya dumaan. May nangyari Doon daw dumanta, nakita din ng mga tao nito, nandun sa barangay yun, yung mga babae. Kailan nangyari yung kahapon? O isang araw? Friday po. Friday. So, anong araw? Okay. Kailan tayo galing dito? Pero okay lang, at least, di ba, buti na lang sabi ko sa iyo tayo, di ba, ibalik ulit kasi pag may masamang nangyari, baka tayo sisihin. At least yung anak na panganay ang nagpakawala, kaya nakalayas. Okay. Di bali, at least sa gaya ng sinabi, hindi natin alam kung sino talagang, kung ano ang pinagmulan ng sunog, hintayin na lang natin ang mga investigasyon, no?
Basta ipag-pray mo na lang anak na sana gumaling pa yung nanay mo. Opo. Wala namang imposible pag nananalig tayo kay God, ha? Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Mag-pray ka lang. Anong nararamdaman mo ngayon na wala yung nanay mo? Malungkot din po ng konti. Tatay mo? Si papa ko po, ayun nga, hinihintay ko, pero parang sila, mga kuya ko, na si panganay, parang ayaw niya rin yan si papa ko. Ayaw ng kuya mong panganay sa tatay mo? Opo. Pero nakikilala ka ng tatay mo? Opo. Kilala Ay, tatay mo, sorry, ng kuya mo, nakikilala ka niya? Opo. Hindi ka naman niya sinasaktan? Oh, very good. Kinakausap niya lang ako ng normal po. Normal pag ikaw ang kausap niya. Sige, pati yung kuya mo pala may problema din, no? Kailangan mapagamot din. Opo. Napakahirap naman. Wala na ba kayong mga ibang tita makatulong sa inyo? Yung mga tita po, namin iniwan na po kami. Iniwan na kayo ng tita nyo? Opo, kasi nawala na si lolo ko. Wala nang tumutulong talaga sa inyo rito. Anong trabaho ng pangatlo mong kapatid? Pancake po. Nagtatrabaho sa pancake? So yun ang bumubuhay sa inyo. Sana lumaki ka na, ano, para makatulong ka sa nanay mo. Mag-pray ka lang, ha? Magdasal ka lang. Mapapanood na nakabidyo tayo, anak. Okay lang? Okay. Laban lang, nararamdaman kita, ha? Sana tulungan ka ng tatay mo. Kailangan ka ng tatay mo. Anong gusto mong sabihin kay tatay? Mapapanood niya to. Maraming salamat sa inyong tulong po, tatay. Naging mabuti po sa amin. Maraming salamat po. Sa nanay mo, anong mensahe mo sa nanay mo? Balang araw, mapapanood niya to. Sana po gumaling ka na po, mama. Para may makasama po kami mabuti magulang dito rin. Namimiss ko na rin po kasi magulang ko. Di ko na naiiyakap. Hanggang sasabihin ko na minsan. Namimiss mo na yung mama mo? Opo. Matagal mo na bang hindi nayakap yung mama mo? Opo. Gusto mong mayakap si mama? Hayaan mo, ha? Nasa pagamutan na siya, kamo. Opo. May awa ang Diyos, ha? Laban lang, mga kababayan. Laban lang, napakahirap. No? Ilang kayo magkakapatid dapat? Apat po. Tapos wala yung tatay nyo. Tapos may problema yung nanay nyo. Sinusubukan lang tayo ni God, ha? Opo. Mag-aral kang mabuti, ha? Opo. Sana makatulong pa si Daddy Frankie. Yung dala namin pagkain para sa mama mo, wala na siya. Sa'yo ko na lang ibigay. Nag-lunch ka na ba? Opo. O, top, merienda mo na lang, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa gaya na aking sinabi. Ayan. Maraming salamat po. Anong pangalan mo ulit na? Wala dyan po. Arjan, huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Sakit sa dibdib. Sakit sa dibdib, mga kababayan, yung mga ganitong pagsubok. Napakahirap isipin na sa murang edad niya, hinahanap niya yung pagmamahal ng ina, pagmamahal ng magulang. Pero wala. May sakit yung kanyang nanay. Ganon din sa kuya niya. Kaya wala siyang magawa kundi lumaban, nanginginig. Relax ka lang, anak. Opo. Kilala mo ako? Opo. Daddy Frankie, hayaan mo, gagawa tayo ng paraan. Mumonitor ko pa rin si nanay kung ano ang pwedeng gawin ng Team Daddy Frankie, ha? Opo. Basta mag-aral ka lang. Bibigyan kita ng allowance mo, ha? Para may pagkain, makapag-aral ka, okay? Tapos babalik na lang kami kung ano magiging update sa mama mo, ha? Nakakaiyak, mga kababayan. Akala ko malalaki na yung anak ni nanay nung nakaraang punta ko dito. Hindi ko akalain na ganito kahirap pinagdadaanan ng bata. Kailangan din natin suportahan yung bata dahil napakaliit pa niya.
mahirap pag pati siya maapektuhan. Ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Lapag muna natin to. Tayo, pakilapag muna doon. Na mapag-usap. Bibigyan kita ng pera para sa pag-aral mo, ha? Laban lang. Babalik-balik ako para matulungan pa kita. Lagi kang magdarasal, ha? Huwag kang bibitaw, kay God ka lagi makipag-usap, ha? O ano man yung nararamdaman mo, ano man ang problema mo, nandyan sila tatay, mga kapitbahay mo. Humingi ka na saklolo pag nahihirapan ka. Basta wag mong didibdibin ng problema. Ipag-pray mo ang tatay mo, ipag-pray mo ang nanay mo. Ha? Hindi habang buhay, ganito ang buhay nanay mo. Umiikot ang mundo. Okay? Bigyan kita 5,000 para may pambudget ka. Sir po, maraming salamat po siya. Kay bibigay ko din po ito kay kuya ko. Siya na lang po bahala sa gawain bahay. Siya na. Sana makatulong yan. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Laban lang na. Nakakaiyak mga kababayan. Ramdam ko to kasi may anak din ako. Umiyak lang yung anak ko eh. Awang-awa na ako eh. Much more pagka ganitong bata. Gustong-gusto na daw niyang mayakap yung mama niya pero walang alam yung kanyang mama. Ha? Laban lang. Lalaki tayo, ha? Hindi masama umiyak. Pero lagi tayo magpipray. Okay? Sakit sa pakiramdam mga kababayan. Sakit sa puso. Kita nyo po pati kanyang kapatid na may pinagdadaanan. Laban na. Malungkot ba? Mahirap. Mahirap po ng konti pero tinigis ko lang po. Sige na. Basta magdasal ka lang, ha? Maraming salamat po ulit, Daddy Frankie. Walang ano man. Maliit na bagay lang yan, ha? Basta mag-pray ka, babalik ako para makatulong pa. Okay? Sige. So yun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako magpapaalam sa inyo at hanggang dito na lang. At siguro yung papag sunod na lang natin pag nandito na si nanay ulit. No? Hindi ko alam na ganito yung mangyayari. Yung pagkain na dala ko, kain ka na lang, ha? Pakatatag ka para tumaba ka. Okay? Regards mo pa sa mga kapatid mo. Okay. Pagpasensyon mo na. Okay lang. Walang problema. Naiintindihan namin. Kaya sinasabi ko sabi sa akin na Ako, hindi po ako malabas na sandali lang po ako. Kapag iingay po sila kasi nabibiswak ko. Dito po ako sa pag-aaral kasi ano, sumasabag din po ako. Oo. Sige. Okay lang. Laban lang. Ha? Walang problema sa akin. Wala kaming masama intensyon or anuman sa pagpunta namin dito. Kaya kami nakarating dito dahil kay tatay. Nilapit niya yung nanay nyo. Pero ngayon, nakuha naman na siya ng mga pulis. Sana matulungan, sana gumaling. Sige, okay lang yon. Basta laban lang. Umunawa, magpakatatag pa tayo. Lakasan pa natin yung pananalig natin kay God. Salamat. Balik na lang kami. Kain kayo, kain. Lagi kayong kumain, ha? Para malakas yung resistensya. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o paslit, hatid ay pag-ibig, walang kapalit. Pumangon ka, kapatid. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Daddy Frankie, nagmamahal sa'yo. Daddy Frankie,